Malakasan po ito. So nung inano na namin, natapos na kami doon sa dulo. Kasi when I posted that song, What Kind of Fool Am I? Ay, gusto ko yun. Kasi sabi ni Mr. C, meron kaming event sa Alabang with orchestra yun. So sabi niya sa chat group namin, Popper, kantahin mo to, What Kind of Fool Am I ni Regine. Sabi ko, so tinawanan ko lang siya kasi akala ko nag-joke lang si Mr. C. Sabi niya, no, seryoso yan. Sabi ko, okay. So nung nag-rehearse ako with orchestra, pinost ko sa Facebook, sa TikTok, nag-100K views na. Gusto talaga ng mga Pinoy na pinapahirapan yung mga singer, no? But of course, you can never go wrong with yung mga songs ni Miss Reg. Kaya pangmalakasan. Sana napanood mo, nakita mo rin yung version ni Nora Honor ng What Kind of talaga? Fool. Ay, iba. Yung mga Ang nakunan nag- yun. Sa Star Awards yun, di ba, kinanta? Classic. Meron, Si Richard Oo, Mark. si Richard Mark ang nag-arrange. Iba rin ang karata nito. Maganda yun, ha? Oo, in Tama. fairness. Magandang version. Uso ang mga nun, viral yun. Yung may greatest performance pa Orchestra. For this po, well, hindi ko pa po afford ang orchestra. Full band po tayo sa concert. Oo. Pero bakit parang karamihan mga kanta ng mga female singers ang Actually, china-challenge ako ni Sir Floyd kasi nga dahil sa range ko daw. And kaya parang maiba. And para ma-challenge din ako. And hindi lang si Sir Floyd, si Mr. C din. Like, Parang may imagine ko parang Jan Madela, ano? Yun nga, isa sa sarang tanong eh. Kasi parang ganun din yung style ng Jan Madela. Matataas. Oo. ganon. Wala magkaibigan naman kami ni Jert. Parang ganon. Pero mas makapal lang siguro yung texture ng boses. So mag-Broadway ka? Mga I'm numbers. also, kasi po nung concert ko sa CCP, ginawa mo. puro mga musicals din yung Okay. kalahati nun, puro mga musicals na ginawa ko. Rama Hari, Lorenzo, so mga ganun. Kaya Hindi So, sa mga sisiw pop. lang Sabi pala ni yung Floyd. concert. Nagawa mo hindi na naman pala. po sisiyo, pero nung natapos na kasi namin nilista yung repertoire ni Sir Floyd, sabi niya, okay, sabi ko naisip ko, Sir, saan yung guest dito? Sabi niya, wala, ikaw lang. What? Bomba. Eh mga ilan yung nilista? Mga ilan yan. Nasa mga 14, pero Wow. most of it, medley. Medley. So, tag 10 Actually, minutes. ang hirap ng medley, 11 minutes. Mahirap Yes, din yan. Kasi mahirap talaga. nag-iiba-iba na. Kung sinong mga female yung sa medley na yan? Yan nga, Shirley Bassey, may Regine, may Sherin Rehis ka. Sa lalaki naman na jukebox, sila Renz Verano, AGs. Grabe. Oh. So, Jeez. kaya medyo kalma lang yung opening ko, George Michael. So, parang surprise daw Paakyat ko, na no? paakyat. Then, Stevie Wonder, I'm doing Stevie Wonder, All in Love is Fair. Yeah, may mga slow songs naman, mga Both Sides Now. Sumaya. Ganda nung text nun. Ang Ganda nung text nun. Kinanta din ni Miss Reg nun sa solo Sharon. concert niya. Yeah. Kaya may version. So, wala kang ang guest, ikaw lang talaga. Wala po. Ay, saya. Paano break mo niyan? Merong whiplash. May whiplash po pala para doon sa parang music video daw ni George Michael eh. Okay. Parang tribute sa kanya. Parang ganun. So, sasayaw ka rin. surprise! Sasayaw mo yung Careless Whisper. Most likely. I can move naman kasi sa teatro po, kailangan naming matuto eh. Marunong. Sa Rock of Ages, sumasayaw naman din ako doon. Ayun. So, may preparation ka pa bang ginagawa sa galing mo yan? Anong preparation? Bawal po magkampante, sabi ng aking mga mentor. Para naman din sulit yung mga ibabayad ng aking mga friends, mga, ang naniniwala sa akin. Kaya grabe din yung preparation. Pero parang ano kaya to another level, di ba? Kasi mas nakikilala ka talaga sa theater po, right? Di ba? Correct. Tapos ito ngayon, solo concert ka. Correct. So what's next? Kasi parang ibig sabihin, Pataas. paano ka na sa another Oo. level? Gusto ko lang din i-acknowledge po yung aking management. Sila Sir Ogie, sila Miss Patty. Kasi through them, yung crossover talaga as in sobrang laki nung tinalon sa career ko. Like,
Nung 2018, I wrote my first single. It's called Go With The Flow, pero wala pa ako sa Nagsusulat ka rin. that time. Parang ano lang, experiment lang. Pero nung napasok na ako sa management ni Sir Ogie, na-inspire talaga ako to write my own songs. And yung latest ko nga po ay yung kanta ko with Miss Regine, yung Bitaw, yung duet namin. And grabe, sobrang bait lang niya na nakipag-duet So, siya with release me. na tong bitaw? Yes. So nakapag-record ka na pala. Yes po. Ilang songs na rin. 2 for my mama, tribute ko sa mama ko. Okay. She passed away noong 2018. Kaya nung pandemic, iyak ako ng iyak kasi wala akong nanay na matawag. So, sinulat ko na lang yung Kwento mo rin yan mga... sa Gusto mong sabihin. interview ka namin sa radio. Correct. So, Si ano pala, si Bobby Recatina Ay, po. na Manila. Good. Magandang hapon. So, yun. Yun yung latest project ko, yung collaboration ko with Miss Regine. Ako din nagsulat nung lyrics po nun. So, Sino pa, aside from Regina, nakakollaborate? At gusto mo pang makakakollaborate? Madami. Like Lea Salonga, si Katrina Velarde, sarap. Of course, Jed Madela. Pangarap lang naman to, yung makipag-collaborate with my boss ng composition din talaga. Kasi high school pa lang ako sa Davao, naririnig ko na yung mga hanggang ngayon. Alam mo yun, mga kailangan mo ikaw. Grabe yun. So, the fact na I'm with them now, nakaka-inspire. Kaya, hindi man masyado pang, alam mo yung bonggang-bongga, but alam mo yun, nagsisimula naman tayo doon eh. So, Nag-aral ka ba ng music? hindi po, ako po ay isang atleta, galing Davao. Pinirate po ako doon ng Lasal, Ateneo, UST, and UP for badminton. Kasi nagpalarong pambansa ako nung high school. At para matulungan din yung parents ko sa school. Kasi fish vendor yung parents ko. Tapos scholar ka. Scholar ako. So, syempre, pinili ko yung UP Diliman. And for Sir June, and for Hi, 5 June. years. May surprise ako sa inyo. Yung mga darating ng 4:30 may prize, pero yung mas maaga wala. Lahat kami maaga. Kasi yung ang profession nila, pag meeting back, may makilig. Katapos. So, scholar po ako, libre po yung aral ko doon. And hindi, mahirap din kasi nasa UP Diliman. Kaya Hindi nga, ako saan makakapag... pumasok yung music? Oh, musical? I've Oo been... nga, paano na? From badminton to singing. Kinder pa lang po ako. Kinukurot na ako nung mga tita ko, nanay ko, oh, kanta ka! Kasi sayang yung bigas, sayang yung May ganun. mga delata. Nakikita nila may boses ka na. Pang singing contest yun, yung mga bigas nila. Yes. Ilan taon ka na? Ilang taon ba yung mga kinder? ano pa? Mga ganyan. 5, 6. So, ako naman, isang bata na umiiyak kasi nga ayoko nung pinipilit ako. Pero natuwa din ako kasi eventually May premyo eh. Narating ko. And by the way, gusto ko lang din i-include dun sa report ko. Kasama yung Tom Jones medley. Ay, Why? Yan! Bakit? Kasi yung mga kalaban ko nung sa contest sa barangay, pagkakanta na ng Aso the night but talo na ako. So pinag-aralan mo. Kasi may mga ganun-ganun yung Oh. So pag may mga action sila, talo ka Pantay mo, na. it's not unusual. Yes. Kasama yun. Gusto ko rin. Sayaw. Pero kailan mo na love yung singing? Oo. Love ko naman talaga, ever since yung singing. Paano Pero yung journey? nung fourth year college na ako sa UP Diliman, nag-announce si Ryan Cayabyab. Of course, yun. Undergrad po ako ng tourism, then nag-masteral ako ng urban planning. So, nung fourth year na ako sa UP Diliman, nag-announce si Ryan Cayabyab. Nakita ko lang sa bulletin sa College of Music. No? Kasi dahil yung love ko for singing, nag-audition ako for UP Concert Chorus, Madrigal, kasi di ko maiwanan. Pero grabe lang yung demand ng sport and education. Kasi hindi kami makakalaro pag may bagsak ka. So, grabe talaga. So, nung nag-announce na si Sir, pag-graduate na ako ng UP, si Maestro Ryan Cayabyab, sabi ko, okay,
Nawala na sa isip ko. So yung kaibigan ko, doon kami nag-lunch after ng church, doon kami nag-lunch sa Robinson's Magnolia. Sa basement, ang daming tao. Yun na pala yung audition. Almost 500 ang nag-audition. Bumili lang ako sa National Bookstore ng parang biodata. Wala akong picture. Sinend ko lang doon, pinapasok naman ako. Mga 2 weeks po yung audition process. Kasi may sayaw, may scatting. Then nakapasok tayo sa Final 7. And 16 years na po Anong ako year ngayon. 2007. So 16 years na ako with Maestro Ryan. So kaya nung interview mo po So sa doon kanya, ako nag-start po ang yung singing manager. career mo. Doon nag-start. Doon talaga yung nasabi ko, nakakakanta pala talaga ako. Kasi pag pinapakinggan ko kasi sarili ko, walang katulad. So, Ano yung kaya- sinabi sa'yo ni Sir Ryan? Ayun na nga. Kasi tinatanong ko siya, Sir, bakit ako? Kasi I've been asking myself, pag nire-record ko kasi yung boses ko, Sir, wala siyang katulad. Eh, as human being, you want to be belong. No? Uy, kaboses ko si Ogie, si Martin Rivera. Mas gusto may katulad. Pre, para, uy, okay. Validation. So, ang sabi ni Mr. C sa akin, bakit pa ako kuha ng may katulad? So, sabi ko, okay, I rest my case. So, yeah, and that's why national artist siya. That's why national artist siya. Popper, paano kung kinukumpara ka kay Jed Matela, sabihin mas magaling ka kaysa sa kanya, ang reaction mo? Opinion na po nila yun, but thank you so much. Kaibigan ko din naman talaga si Jed. Nakakasama ko rin siya sa mga events. And di rin matawaran yung binigay niya sa ating bansa. And wow, isang karangalan na mapabilang, no? Na-kumpara kay Jed Madela. Hindi mo plinano yung sumali sa mga contest. Oh, I joined The Ano mo Voice. The The Voice. Anong year? 2004. Si Leia, napanood ko yun. Yes. Si Leia. So doon. Yes. Tapos pagka-turn ni Leia, kilala ko. Nagulat si Leia, kilala ka ni Leia. Tapos hindi ko siya yung pinili. Sino pili mo? Sarah. At start. Bakit si Sarah? Alam mo, hindi ko talaga plinano kasi... Wait. Rewind. I was doing Rock of Ages that time. Tapos napanood ako ng mga nagsa-scout, no? Tapos after ng show, in-approach nila ako na, uy, sumali ka sa The Voice. So nung nagpaalam ako kay Mr. Singh, nagpampo pa siya. Ayaw niya. Kasi bakit pa daw? At saka kay Alan, kay Carpio. Okay, nagtampo. Okay. Nagtampo, sabi niya, bakit pa daw? Ano pa bang kailangan mong i-prove? Hindi pa ba daw siya enough? May mga ganun. Kasi tatay na yung relationship talaga namin. Pero kasi po, at that time, nagda-dialysis si Mama for 5 years na. Nung nalaman niya yung offer, sabi niya, no, gusto kitang mapanood sa singing contest sa TV. And she was, papunta na talaga doon. Kaya sabi ko kay Mr. C, sir, gagawin ko to for Mama, not for the competition. So, i-tape yung blind audition, di ba? So alam ko na, umikot silang 4. Sabi ko, Ma, pasok na ako, okay na tayo Sabi niya, nak, tuloy-tuloy muna na. So, ganun, it's for my mama nung time na yun. Sana siya. She passed away noong 2018. That's, andun, tumatakbong kagawad ganyan sa Davao. So, yun, dun kami nagkakilala ni Sarah Geronimo. And hindi talaga nakaplano kung sino yung magiging coach ko. Walang biro. Pero may nagsasuggest sa likod. Hindi ko alam kung aware kayo nun. Pero hindi siya nakafix sa utak ko. Pero nung pagharap nilang 4, obvious naman na kay Leia ako pupunta dahil, Pages Teatro, magkakilala kami. Pero may something talaga kay Sarah. May nagbulong sa'yo. No, nag-draw ka sa niya. May aura siya. Kung na-starstruck ka sa kanya. Parang ganon. May something sa kanya na napakasimple lang nung
aura niya, pero I want to know kung paano siya naging successful. At her age. So, yun naman yun. Kumusta siya bilang mentor? Sobrang bait. May mga ganun pa siya. Alam mo na yan, magaling ka na. Sabi ko, nahiya tuloy ako. Kasi after kasi ng audition ko, hinila siya ni Lea na manood ng Rock of Ages. So, andun sila. Nanood silang dalawa. Nang alam na nung ka. Yeah. After nung blind audition ko. So yeah, and after nun, dahil actor din ako, nag-starla din ako with Ate Juday. Ang Sayo Ay Akin, ako yung assistant ni Iza Calzado. So kalaban ako ni Ate Jody. By the way, si Ate Jody bumili ng 30 tickets sa concert. Wow. Talaga. Dito? Ang bait. Nag-send lang ako ng poster. Sabi niya, Popert, bibili ako ng 30 tickets. Pinaraffle niya ngayon sa mga fans niya. Bongga. Supportahan ni Jude. Sobrang bait. Hindi ko Sino kino-consider mo ngayon na parang second parent sa showbiz? Ooh, of course. Ogie Alcacid and Maestro Ryan Kevin. Sila talaga. Anong advice niyo? Alam mo, nakaka-inspire yung boss ko. Kasi, ano lang din siya eh. Kumbaga, tira lang ng tira eh. Tingnan mo nga, nagpupunta sa TikTok. Wala siyang yun, sa bubble gang. So, ganun din ako. Kung pwedeng umarte sa TV, sa teatro, kumanta, lahat din, wini-welcome ko. Kasi, kailangan natin, ako kasi nagpapaaral ng pamangkin ko ngayon for 6 years now. So, first year college na siya. Paborito kasi ng mama ko. So, nung she passed away, sabi ko, okay, mag-decide ka. So, pinalipad ko siya dito. Dito na siya. From Davao. 6 years with me. So, Anong education po, first year sa Trinity College. So, yun yung inspiration natin to work and Family talaga. wala namang iba eh. Hindi naman tayo humukuha talaga ng lakas. And going back na kay Sir Ogie, wala eh. Kahit big star na siya, go pa rin siya ng go. So what more kami na nag-aspire doon sa level nila, go lang din ang go. Pero ano yung career plan niya after nito concert? Silang producer nito concert. O ano po, tulong-tulong. Tulong-tulong. Ikaw din. So talagang, Sali ka. so tinulong-tulungan ka rin talaga. Tulong-tulong. Lahat ng mga kaibigan, si Jody, sila Trisha Jimenez, yung asawa niya, yung may-ari ng PLDT CEO. Sila nag-sponsor ng sound system ko. Baka asawa ni Bush yun. Yes. Kasi kasama ko siya sa teatro. Hindi siya Ampere. Oo, stage ano. Kasama ko siya sa Magsimula Ka. Nanay ko siya dun sa Magsimula Ka. Doon nagsimula ang theater ko kay Isa and Robertson. Oo. Pero ano pa rin ang preferred mo? Theater or gusto mo rin ba talaga yung mainstream? Pareho namang love, pero pag may mainstream, malaking bagay po yun. Kasi tumataas din ang ating talent fee. Market Kailangan value natin. itong Correct. Kailangan natin yan para masustain natin ang ating everyday na pangangailangan. Pero kaninong footsteps talaga yung gusto mong sundan? Wow, good question. Actually, grade 4 pa lang ako, pinapakinggan ko na si Martin Rivera. Talago. Grabe. Namit mo na siya. Ginest ako sa Magandang Buhay. Pero dun sa mga ginest, hindi ako yung close niya. Pero sobrang fan ako. Alam ko mga kanta niya. Pinagko-contest ko yan nung high school ako. So hindi mo ba kakantahin yung sa So ano concert? kakantahin mo, Martin? Wala. Bakit naman? Ano ba? sa sobrang dami. Ito na. Naliw ka, di ba? Sa sobrang dami naming in-inject, malay natin, magka-repeat yung concert ko. Iba namang ano. No, but ito na nga. Di ba, puro Martin. Tapos nung nasa Ryan kay Web Singers kasi ako, kinukuha kaming nagba-back up kay Sir Ogie sa mga concert niya. Hindi to, totoo talaga to, na tipong pag nagko-concert siya with Mr. C. Kame and si Sir Ogie, iba siya mag-solo concert. Di pa tinatawag nating concert king si Martin Rivera. Sorry. As in, ganun level, oh.
pang-concert king talaga din si Sir Ogie sa akin. I think, ewan ko, basta opinion ko. So, sino talaga? Mamili ka. Madami. So that's why lahat mini-welcome natin. Mini-welcome natin. Kasi kailangan mo ng mga inspirations sa lahat. And kailangan ko rin yung story ko as Poppert, galing Davao. Real name ko yan. Poppert po. Sinabi po, yung kambal ng mama ko ang nagpangalan sa akin. Nung tinanong ko siya bago siya nawala sa mundong to, wala, naisip lang daw niya. Hindi kayo, Dapat mong papalitan yan. hindi kayo nagka-clash ni Mr. C tsaka ni Ogie sa ideas like, bawat yung gusto mo, tapos ito yung gusto nila na idea pagdating sa concert. No. Paano nila ayun siya? Hindi talaga nagka-clash at all kasi sila yung mas nakakaalam eh. So sunod lang din ako. That's why nahihila talaga din yung artistry ko, yung repertoire ko na mga hindi ko alam. Ay, kwento ako. All in Love is Fair. Kakantahin ko yan sa concert ko. Pinalitan ni Mr. C yung meron kaming Motown concert. Pinalitan niya yung Reasons ng BG. Ano ba yan? Earth with the Earth, Wind and Fire. Ba't niya pinalitan? Okay, no? Nakanta ko na ng ilang beses. Sabi niya, aralin mo yan. Medyo hindi ako familiar. Hindi ako familiar ng Only Love is Fair. So, nung kinanta ko yun sa Singapore, first concert namin na kakantahin ko yung Only Love is Fair, nagulat ako sa reception ng audience. So, after ng show, sabi ko, Sir, ganda pala nung All in Love is Fair. Alam mo, sabi niya sa akin, ikaw lang naman di naniniwala sa akin. Tawanan lang kami sa backstage. So, hindi ako yung tipong sinasara ko yun. Kasi nga, diba, mas nauna sila sa mundong ito. So, that's why, Kakantayin go mo tayo lang. mamaya yun. Kakantayin mo mamaya. Iba yung kakantahin ko, Ano ba pa sample Somewhere mo? Over the Rainbow and Home. Ay, tara. Home ni... When I think of home. Daya. So, kasi ginawa ko yan nung January concert ko. Saka be my Dalawa lady. lang. Pero Gusto mo ba? So, mga ganun po. To answer your question kung sino, Sino talaga? Who put the pop in Poppert? Yung tanong ni Vinya. cliche, but yung family ko, mama ko, that's why, halo-halo. May Tom Jones ka, kung ano-ano. Shirley Bassey kasi kinakanta ng ate ko habang siya yung nauna sa akin. So yung family mo... Kumakanta talaga. Parang lahat naman ng mga Pinoy, grabe sa karaoke. So wala kang choice, kahit nakahiga ka, gumangawa yung mga kapatid mo. Pero handa ka na sa concert mo, baka maging emotional ka. Siyempre, maalala mo yung mama mo. Alam mo, Tsaka kuya, parang ala Eric Santos. nanood ako nung concert ni Yung Eric. milestone niya, Nanood ako nun kay Eric kasi yung isang supporter niya, magsusupport din sa concert ko. Si Sino? Tita Cecil Bravo. Ah. She bought 70 tickets. 7-0? Wow. 70 tickets sa concert ko. So, puro SVIP yun. Kasi din, napanood lang din niya ako nung concert ko sa CCP. Hindi ko pa siya kilala noon. So, nung after niya ako napanood, susundan na kita, bibilan na ako ng concert kung saan, ganyan. Instant pa. So, nung bumili siya, nung nag-support siya kay Eric Santos, sumama ako. That's why, sobrang bilib din ako. Kaibigan ko rin din si Kuya Eric, no? Grabe yun, yung tribute sa parents niya, it's sunod. Ramdam ko yun, kasi nung nawala din nung nanay ko, alam mo yung literal na nag-stop yung mundo mo. So, siya, sunod, yung tatay. Tapos siya din ang isa sa mga producers ng concert. Kaya sobra ako natuwa. Nung nag-roll call siya, ayan, binentahan ko yan. Ito yung church na yan, mga classmate ko. Kasi sila din yung tumulong sa kanya para iangat din yung karera niya. At hanggang ngayon, andyan pa din siya, di ba? So, ganun naman din itong Music Museum. Naisip mo yung mga support sa'yo ng mga friends mo, yung grabing support sa'yo. Hindi dahil nasa kaibigan kanila, kundi Correct. siguro naniniwala sila sa talent mo. Totoo din yon. Like for example nga, kay Ate Jody, nagkakaraoke lang naman kami sa taas pag break time na sa taping. So doon lang naman niya ako Saan naman siya nakita. nakasama? Sa ang sa iyo ay akin. Sa'yo ay Sa'yo. akin. So kami nila Iza Calzado nagkakaraoke lang sa taas pag break time. So doon lang niya ako nalaman na, uy, kumakanta pala si Pop.